lumalayo ang issue kay nakakalimutan si Pastor. Oo nga. Ano na bang latest kay Pastor Kibuloy? Yung mga PNP. NBI, nasa na siya? Oo nga, may siguro partner, kaya tahimik kasi hindi pa nila nakikita. si Pastor, ano bang ibabalita mo kung wala ka pa namang impormasyon? Oh. Sad, no? Masasad Oo nga. ako. Masasad ako na bakit matagal. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. kung ba't matagal. Ganun ba kalaki? Hindi kasi ang otoridad ng alam dyan, partner. Hindi, partner. Imagine mo yung compound sa Bamban, Tarlac. Bamban. Oo. Higit sa cryptocurrency at love scam, may iba raw gimmick sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na ZUU1 Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. I was very disturbed to hear that there is persuasive information from the intelligence community stating na itong Bamban complex na ito ay ginagamit for surveillance activities. At ang mga ibang nabalitang high-profile cases of hacking of our own government websites ay traceable sa complex na ito. Partner may mga pala yun. Hidden tunnel. Tunnel. Na talagang pwede magtago yung mga akusado. Ayon kay Hontiveros, katakataka ang nakita niyang mga villa na nagkakahalaga ng 40 million pesos bawat isa sa compound. May wine cellar, state-of-the-art na mga kusina at toilet at merong ring underground bonder at tunnel. Why would a registered POGO conducting legal activities need these? I was even more surprised when I found out that there seems to be clear documentary evidence linking the local government of Banban, specifically the mayor, to the operations. Oo. Pero nakita naman nila yan, di ba? Na-raid nga nila. Oo. So, bakit kay Pastor Kibuloy? Bakit matagal? Isip lang tama, naman. Tama, no? Isip lang naman. Oo. Kung yung mayor, di ba, Si Alice? Oo. Parang close kami, no? Si Alice Guo? Oo! Grabe, partner, no? Mayor Alice, partner! Oo, kilala mo siya? Hindi. Hindi. Sa isang eksklusibong panayam noon ng News 5 kay Banban Mayor Alice Guo, itinanggi niyang sangkot siya sa operasyon ng POGO. Sa Senado, aminado si Mayor na dati siyang incorporator sa Baofu Land Development Incorporated na may-ari ng lupa ng POGO Hub. Pero naibenta na raw niya ang shares niya rito bago pa tumakbong alkalde. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cuddler po ng POGO. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng POGO. Nabasa ko lang yung kanyang pangalan sa balita. Nako, partner. Ganito. Sige, unahin mo natin to bago yung sa Senado, partner. Kasi ang ganda rin nangyari sa Senado kanina. Oo nga. Kasi napanood ko to si yung hearing kay Mayor Alice Guo. Diba, partner? Kung pag nadinig mo talaga siya, partner, maghihinala ka talaga kung Pilipino pa siya. Bakit? Ang daming gap, partner. Daming gap. Pag tinanong siya, pero magaling siyang mag-Pilipino, magtagalog. Akala ko, partner, hindi niya masagot-sagot yung mga tanong dahil hindi niya naintindihan. Magaling. Magaling. Magtagalog. Parang inaral, partner, inaral. Okay. Pero syempre, mga kayubi, syempre ikaw, hindi lang naman ako, syempre, hindi porket abogado ko, ako lang yung makakakita or makakaramdam, no? Pero marami mga netizens talaga ang nagtataka sa pagkatao nitong si Mayor Alice. Oo. Tingin ko dapat simulan talaga yung investigasyon nito, especially no na siya ay nasasangkot sa di umanong korupsyon. Okay. Based on Hontiveros question the real identity of Bamban Tarlac Mayor Alice Guo following the alleged involvement of her name to the Philippine Offshore Gaming Operators or POGOs in Baofu compound in her town. Di ba? Kasi mas pinapaboran nga daw niya yung mga Chinese citizens na nagkakaroon ng negosyo doon sa lugar niya, partner. Unang-una, tinanong kasi kung bakit wala siyang birth certificate, partner. Nagkaroon lang ng late registration no 17 years old daw siya. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth.
Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please Pasensya na po. inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Opo. Red flag ito. Imagine niyo, hindi niya alam kung kailan siya nagkaroon ng late registration. Mukhang hindi niya na-memorize ang sagot dito. Si Senator Risa pa, ang nagpaalala sa kanya kung kailan siya nagkaroon ng late registration ng birth certificate. Hindi ba kaduda-duda to? Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? Okay. Ito sa akin, mga kaibigan, hindi ko kasi nadinig kung papatawag nila kung sino yung nagproseso nung kanyang birth certificate. Partner, hindi naman kasi Pero yung mga magulang, saan siya pinanganak? sa bahay. Hindi sinabi kung saang lugar, saang bansa. Hindi. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas, hindi niya lang alam kung saan lugar, kung saan ang bahay niya. Saan siya pinanganak. At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. 'Di ba? Imposible to. Red flag itong si Mayor. Kasi kung 17 years old ka, nagkaroon ng late registration ng birth certificate, at least matatanong mo sa tatay mo kung saan ka pinanganak, saan kayo nakatira nun nung pinanganak ka ng nanay mo sa bahay. Ang dami mong omission sa kwento. Yung mga importanteng detalye na mukhang hindi naturo sa'yo, hindi mo alam sagutin. At ang sasabihin mo na lang, babalikan ko na lang po ito para po sigurado ako. Yun ang mga hindi na ituro sa'yo kung sino man yung nagsabi sa'yo na magpanggap ka na Filipino. So, ang dating sa akin, kung ako, no, ganito. So, tingnan natin, nag-issue daw kasi syempre, kung sa bahay yan, kumadrona yan. Oo. So, madaling makalusot pag kumadrona. Kasi papalabasin nila, kumadrona, midwife. Mm-mm. Diba? Pero ang tanong natin, sino nagpanak sa'yo? Sinong midwife? License ba o kumadrona na kapitbahay nyo? Oo. Kasi dati, ganun din pa. May ano yan eh. Uso yan dati. Sa Uso. sa mga barabarangay. Pero partner, pag may kaya ka, hindi ka magkukumadrona na kapitbahay mo lang. Eh, Chinese eh. Diba? Ko. Oo. Diba? So, Go. mag-hospital ka. Oo. Partner. So, yun lang, di ba? Una, sabi, sa bahay siya pinanganak. Mahirap kasi mga kayubi yung late registration. Asan yung mga magulang niya? Isa lang yung kakilala niya, di daw siya lumaki sa nanay niya. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko kung lumaki po. Dapat niyong kulitin si Mayor tungkol sa history o facts about her mother. Kasi lumalabas, baka gawa-gawa niya lang yung pangalan ng nanay niya sa kanyang birth certificate. Hindi kayo ng picture na saan ang nanay mo, nasa anong family picture niyo. Lahat ng picture mula bata siya hanggang sa ngayong mayor siya. Nasaan ang mga pictures nila para patunayan na dito talaga siya sa Pilipinas lumaki. At yung tatay niya, may binigay siya, dalawa ang citizenship na lumalabas. Pero alam ko yung Chinese, mga kayubi, hindi pwedeng dual. Oo. Pag Chinese lang. Oo. Ang nakalagay doon sa isang SEC registration nila para doon sa meat shop, pati doon sa kanyang birth certificate, Filipino. Pero yung isang business nila na embroidery, kuno, sa Valenzuela, Oo. Chinese. Chinese. So doon pa lang partner, makikita mo na maraming mali. Oo. Maraming falsification. Okay? So ang sa akin lang partner, di ba? Mga kayubi kasi ganito yan eh.
Pag nagpalit registration ka, hindi siya ganon ka easy. Unless may kausap. Siyempre, ayokong bigyan ng mali siya yung mga tao sa loob ng local civil registrar's office kung saan inirehistro yun kasi hindi ko alam kung ano-ano mga dokumento ang sinabmit. Pero dapat, mitikuloso sila dun. Una, kung 17 years old ka, bakit? Bakit ngayon lang? Tapos, pinanganak ka pa sa bahay, lalagay mo sa late registration mo, sa bahay ka pinanganak, tapos wala siyang school records, partner. Kung saan siya nag-aral. Yes, kasi homeschooled daw siya. Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, Opo. for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, di ko na po malala po yung pangalan po. Ang malala ko lang po yung pangalan po ng teacher. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Opo. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Alright. Pakisubmit na lang sa committee yung apelido nila Opo. and sa hearing on the record Opo. kung sino yung homeschool provider. Opo. At saan naman pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider tulad nung ginawa namin nung aking anak para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasalo po kami ng farm. So tutorial po sa high school. Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school. Ang binigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Okay, kahit homeschool dyan, i-assume natin, homeschooled. Diba, pero pag homeschool ka, may mga mayayaman. Dapat mayroon record pa rin niya sa DepEd. Oo. May tinatawag tayong LRN. Yun yung number partner na kumaga number mo yun eh. Bakit siya hindi, partner, pinaaral sa sa eskwelahan mismo? Kaya nga. At ba't sa bahay lang? Tapos, lagi daw sila sa farm. O di mayaman ka. Oo. Bakit ka mag-homeschool? I-assume na natin na homeschooled. I-assume na natin. Pero di ba dapat, rehistrado yan Sa DepEd. sa DepEd? Di ba? Hindi yan pwedeng, yung kung sino-sinong teacher dyan, mag-tutorial ka lang. So doon pa lang, kaduda-duda na, partner. Tapos, ito pa, di ba, mga kayubi, pag nakita mo yung sinasabi niya, may sec registration, tapos yung ibang mga members dun, partner, mga incorporators, di niya kilala. Ito pong tanong, batay po sa general information sheet ng inyo namang meat shop. Kapatid nyo po ba sina Seymen Go at saka Sheila Go?
Hindi po. Pero kaapelyido nyo po. Opo. Kamag-anak nyo po ba? Hindi po ako sigurado po. So, parehong address po kasi. Mayor, ang address po ninyo, tama po ba, ay Maligaya Street, Marilao, Bulacan? Opo. Tama. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wen Yi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo. Bali mga kasama po sa negosyo po. Doon sa meat shop po. So, mga kasama po ninyo sa negosyo at parehong address sa inyo. Hindi ko po masyado sigurado po doon sa address pero magche-check po ako kagad po, Madam Chairman po. Alright, kasi sa impormasyon namin, pareho po ang address nilang dalawa sa address nyo. Sabi nyo naman po kanina, tungkol kina Seymen Guo at sa Sheila Guo, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo. Opo. Pero kaapelido. Doon po sa SEC po, nagalagay po doon, Sen. Saan po? Ay, hindi Sa ko po sigurado po. O, bate po sa general information sheet ng inyong meat shop. Opo. At yung meat shop po, pinasara na po nung during pandemic po. Pero the pandemic was just a few years ago. Opo. Kung magkasama kayo sa general information sheet ni na Seymen Guo at saka Sheila Guo, paanong hindi nyo maalala kung kamag-anak nyo? Sino sila kung hindi nyo kamag-anak? Kung magkasama kayo sa meat shop, batay sa GIS ng meat shop? Opo, Your Honor. Double check ko lang din po. Di po ako masyado sigurado po. Yung may embroidery daw sila na business noon, incorporator siya. Pero sabi niya, saan tong bahay na to? Sabi niya, hindi ko pa matandaan, parang teenager pa siya. Yun yung salita niya. So kung paano kang magiging incorporator kung minor de edad ka pa? Di ba? Pero parang si Mayor bata pa, no? Oo, Ilang bata taon pa lang pa. si Mayor? Bata pa. Bata Oo. pa. Ito nga partner, ang nagtaka si Senator Sherwin, Oo. meron kasi nilagay na address sa Kanumay, 58. Sa kanila yata, sabi niya, magkapit-bahay tayo. Kasi 60 lang kami, parang gano'n eh. So alam ko yung may-ari nung 58. Tapos sabi nung ni Alice Go, di niya matandaan. Kung Sino may-ari nun, di rin niya matandaan kung umupa sila. Basta wala siya matandaan. Selective memory. Sila ikaw no? Si Alice, si itong Seymen, Sheila, Jian Zhongguo, Lin Wen Yi. They're all meron silang residents sa Valenzuela. Is that correct? Your Honor, saan po sa Yan, Si 58 Kanumay Santiago. po. Malapit yan sa bahay namin actually. Opo. No? Kami 60 Santiago, ito 58. No? Sa bungad kami, ito sa dulo. No? Opo. So, same street kami. No? Same street. So, did you reside? Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang, kung di po ako magkakamali, 1 taon po. Okay, dito sa address na ito. 52 Kanumay, ay 58, opo. 58. And then, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. So, you were also in embroidery? Yung magulang po. Yung magulang mo sa Opo. embroidery. Okay. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Okay. Opo. Okay. Pasensya na po. Naku, Mayor Alice, paano mo masasabi na nakalimutan mo or hindi mo matandaan dahil bata ka pa nun? Nakita nyo ba, yung SEC registration na yan, incorporator ka. Ibig sabihin, legal age ka na. Saka, negosyo yan. Imposibleng makalimutan mo yan. At sa iyong kaalaman, Mayor Alice, matagal na naging politiko ang mga gatsyal yan. Diyan sa Valenzuela. Yan ang baluarte nila. Kaya hindi mo sila maluloko. Kaya definitely, yung papel na yan, fake. Okay. And then, nung pina-check ko itong 58 T. Santiago, itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon.
So kilala ko, in other words, kilala ko yung may-ari nito, yung Baile family. No? Opo. So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako Oo. noon. How old were you nung tumira ka doon? More or less? Teenage life po. Mga teenage, within what Opo. age to what age? Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Pansinin ninyo, kapag ka detalye na ang hinihingi sa kanya, hindi niya na maalala o kaya sasabihin niya, babalikan ko kayo. Kasi hindi ito kasama doon sa mga na-rehearse at naibigay sa kanyang detalye. Kapag kasi totoong nangyari ito, maaalala mo kahit paano. Especially, basis ito o kaya natirhan mo. Doon ka nag-reside for a year. Kasi hindi mo alam kung ilang taon ka nung tumira ka sa isang lugar. Bakit parang nawala yung iyong memory? Ganyan talaga kasi kapag ka nagsisinungaling. Yung mga detalye, hindi mo talaga yung malalaman kasi hindi yung kasama doon sa mga minemorize. Okay, teenage. But do you know this family, yung Baile family? Do you know them? Ano pong family po, Your Honor? Ang last name nila Baile. Baile, B-A-Y-L-E. Hindi ko po Hindi nyo maalala alam. po. Opo. Oo. Hindi kayo umuupa doon sa kanila or? Hindi ko na po maalala po, Your Honor. Okay, sige. Opo. Alright. Thank you. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Kung maaari ko ring mag-follow-up question dun sa document na iyon, pwedeng ipakita ulit yung dokumento ng embroidery company. Salamat. Ayan, Mayor. Di tulad sa pinakita ko po kaninang GIS na nandun sina Seymen Go at Sheila Guo na may middle initial na L. Dito, Leal. Pareho nung sa inyo. So, kayo dito, Alice Leal Guo, sila Seymen Leal Guo, at Sheila Leal Guo. Eksaktong parehong pangalan at parehong ang address. So, sino po silang dalawa batay sa dokumentong ito? Opo, Your Honor, hindi ko po alam po. O hindi ba para nakakatuya itong si Mayor Alice? Sarili niyong kumpanya, embroidery, sa Valenzuela? Hindi mo kilala yung mga incorporators na kasama mo? Ka-aplido mo pa, ka-middle name mo pa. Hindi ba ito nakaka-GAGO talaga? Ito ang dapat na agad na dinidimanda. Just saying, Mayor, mukhang hindi nyo po pinagbibigyan yung hiling ng chair kanina. Sino naman yung Jan Zhongguo? Siya ba yung binanggit ninyo kaninang sabi nyo nag-iisang kapatid nyo, half-sibling sa ama? Hindi po. Sino po siya? Yan po yung Chinese name po ng tatay ko po. Sila yon. Sila Opo. yung ama nyo. Si Opo. Jan Zhongguo. Opo. Tatay mo pala ito, pero hindi mo to binanggit kanina. Nung nagtatanong si Senator Riza Hontiveros, ang sabi mo lang, kasamahan mo sa meat shop. Hindi ka man lang nagdetalye na Chinese name yan ng tatay mo nung una kang tinanong ni Senator Riza Hontiveros. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wen Yi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo. Bali mga kasama po sa negosyo po. Doon sa meat shop po. Sila yon. Sila Opo. yung ama nyo. Si Opo. Jian Zhongguo. Opo. Ano ulit yung Filipino name nila nandito sa notes? Ano po yung Filipino name ng ama nyo? Angelito Go po. Angelito. Okay. So dun sa isang ipinakita ko pang dokumento kanina, kaugnay yung GIS ng meat shop. So yung Jan Zhongguo doon ay ama nyo. Doon po, Your Honor, sorry po. Kanina may pinakita akong GIS ng meat shop ninyo na nandun yung Jan Zhongguo. So ama ninyo tulad dito. Chinese name po. Chinese yan. name Opo. nila na Filipino name Angelito Guo. At yung Lin Wen Yi, kanina pinakita ko nasa GIS ng meat shop. Siya rin po kasama dito sa papel naman ng embroidery company. Sino naman po si Lin Wen Yi? Your Honor, hindi ko po siya kilala po. Salamat. Wala siya matandaan.
Selective memory. Paano nangyari? Mm.